Magandang balita na naman para sa modernization ng Philippine Navy. Matapos ang matagumpay na pag-usad ng unang batch ng Miguel Malvar-class frigates, mayroon na namang malaking development na maaaring magpabilis sa pagpapalakas ng ating hukbong dagat. Ayon sa mga ulat mula sa South Korea, nakatakda ng simulan ang first steel cutting ng pinakaunang barko sa bagong order ng dalawang Miguel Malvar-class Flight II frigate sa kalagitnaan ng taong 2026, at inaasahang mangyayari ito sa buwan ng July o August. Ano nga ba ang ibig sabihin ng steel cutting? Bakit napakabilis ng naging proseso kumpara sa unang batch? At ano ang mga posibleng pagbabago sa bagong Flight II frigates na maaaring magbigay ng mas malaking kakayahan sa Philippine Navy? Alamin natin ang buong detalye. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at military modernization. Isa sa pinakamahalagang milestone sa paggawa ng isang military ship ay ang tinatawag na first steel cutting. Ito ang opisyal na pagsisimula ng konstruksyon ng barko, kung saan unang pinuputol ang bakal na magiging pundasyon ng buong frigate. Kapag umabot na sa yugtong ito ang isang proyekto, ibig sabihin ay tapos na ang malaking bahagi ng engineering preparation at handa na ang shipyard na simulan ang aktwal na paggawa ng barko. Ayon sa mga ulat mula sa South Korea, ang unang Miguel Malvar-class Flight II frigate ay sisimulan ng steel cutting sa kalagitnaan ng taong 2026, malamang sa buwan ng July o August. Ito ay magandang indikasyon na mabilis ang naging progreso ng proyekto at walang malaking pagkaantala sa unang yugto ng kontrata. Marami ang nagtatanong kung bakit napakabilis ng development ng bagong frigates kumpara sa unang dalawang Miguel Malvar class. Ang sagot ay simple, hindi na kasi magsisimula sa zero ang HD Hyundai Heavy Industries. Ang unang Miguel Malvar class ay dumaan sa mahaba at komplikadong proseso ng design review, engineering validation, at iba't ibang technical assessment bago tuluyang naaprubahan ang final design. Ngunit para sa Flight II, halos gagamitin muli ang parehong disenyo ng unang batch. Sa madaling salita, mayroon ng existing blueprint, tested engineering plans, at napatunayan ng production process. Dahil dito, mas maikli ang oras na kailangan para sa critical design review, isa sa pinakamahalagang bahagi ng paggawa ng isang bagong warship. Bagamat may ilang pagbabago at improvements, hindi na kailangang ulitin ang lahat ng engineering work na ginawa noong unang proyekto. Ito ang dahilan kung bakit inaasahang mas mabilis ang magiging construction timeline. Kung mapapansin natin ang ginagawa ng maraming advanced naval builders sa buong mundo, karaniwan na nilang ginagamit ang konsepto ng flight variants. Kapag matagumpay ang unang batch ng barko, gumagawa sila ng panibagong batch na may mga kaunting pagbabago lamang. Ganito rin ang ginawa ng Estados Unidos, Japan, South Korea, at iba pang bansang may malalakas na navy. Mas mabilis itong gawin, mas mura, at mas mababa ang technical risk. Mukhang ito rin ang direksyong tinatahak ngayon ng Philippine Navy sa Miguel Malvar-class program. Isa naman sa mga pinaka-interesanteng usapin ay ang posibilidad ng pagbabago sa ilang subsystems ng Flight II frigates. Ayon sa Max Defense Philippines, may posibilidad na magkaroon ng pagbabago lalo na sa ilang Israeli-made systems. Gayunpaman, hindi pa ito kumpirmado. Isa lamang itong posibilidad na maaaring mangyari habang isinasagawa ang final configuration ng bagong batch. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung anong eksaktong equipment ang maaaring palitan. Bakit nga ba pinag-uusapan ang Israeli systems? Ayon sa ilang source na binanggit ng Max Defense Philippines, mayroon umanong pangamba tungkol sa kakayahan ng ilang Israeli suppliers na may hatid ang kanilang mga commitment sa tamang schedule. Kung magkakaroon ng malaking delay sa delivery ng mahalagang kagamitan, maaaring maapektuhan ang buong construction timeline ng barko. At sa isang modernong frigate, hindi maaaring kulang ang mga pangunahing combat systems dahil magkakaugnay ang halos lahat ng sensors, radar, electronic warfare systems, at missile control equipment. Magandang balikan na ang unang dalawang Miguel Malvar-class frigates ay gumamit din ng ilang Israeli-made equipment. Sa kabutihang palad, naging maayos ang delivery ng radar at electronic warfare systems para sa unang batch. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang HD Hyundai Heavy Industries mismo ang namahala sa procurement ng mga sistemang ito para sa Pilipinas.
Dahil malaking kumpanya ang HD Hyundai sa international defense industry, mayroon silang mas malawak na kakayahang makipag-coordinate sa iba't ibang defense manufacturers upang matiyak ang tamang schedule ng delivery. Kaya naging maayos ang integration ng mga pangunahing kagamitan sa unang dalawang barko. Kung sakaling magkaroon man ng pagbabago sa Flight 2, hindi ibig sabihin nito na bababa ang kakayahan ng barko. Sa katunayan, maaari pang ang maging pagkakataon nito upang may sama ang mas bagong teknolohiya o kaya ay mga system na mas madaling makuha at suportahan sa mga susunod na taon. Gayunpaman, anumang pagbabago ay kailangan pa ring dumaan sa masusing pagsusuri. Mahalagang tiyakin na compatible ang bawat subsystem sa combat management system, radar, sensors, missiles, communication equipment, at iba pang bahagi ng frigate. Hindi ito simpleng pagpapalit lamang ng isang kagamitan. Lahat ng system sa isang modernong warship ay kailangang nagtutulungan bilang isang integrated combat platform. Isa rin sa magandang balita ay tila hindi naapektuhan ang kabuuang timetable ng proyekto. Kung tuloy ang steel cutting ngayong kalagitnaan ng taong 2026, nangangahulugan itong nananatiling mabilis ang implementasyon ng kontrata. Matapos ang steel cutting, susunod ang paggawa ng iba't ibang hull sections. Pagkatapos nito ay ang block assembly, kung saan pinagsasama-sama ang malalaking bahagi ng barko. Kasunod nito ang launching, fitting out process, installation ng iba't ibang sensors at weapons, harbor acceptance tests, sea trials, at sa huli ay ang opisyal na turnover sa Philippine Navy. Bagamat mahaba pa ang prosesong dadaanan, ang pagsisimula ng steel cutting ay isa ng malaking hakbang patungo sa pagkakaroon ng panibagong modernong frigates ang bansa. Habang dumarami ang mga bagong barko ng Philippine Navy, lalo ring lumalawak ang kakayahan nitong magsagawa ng territorial defense, maritime patrol, humanitarian assistance, disaster response, at protection ng ating exclusive economic zone. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming barko. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng modernong sensors, mas advanced na radar, mas mahusay na communication systems, at kakayahang makipag-operate kasama ang mga kalyadong bansa sa iba't ibang international exercises. Ito rin ang isa sa mga pangunahing layunin ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa kabuuan, magandang balita ang ulat na nakatakda ng simulan ng first steel cutting ng unang Miguel Malvar Class Flight II frigate sa kalagitnaan ng taong 2026. Ipinapakita nito na mabilis ang naging progreso ng proyekto dahil halos ginagamit muli ang napatunayan ng disenyo ng unang batch, habang inaasahan ding magkakaroon ng ilang improvement sa bagong bersyon. Bagamat pinag-uusapan ang posibilidad ng pagbabago sa ilang Israeli-sourced subsystems dahil sa mga usapin sa delivery schedule, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon tungkol sa magiging final configuration ng Flight 2. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay tuloy-tuloy ang pag-usad ng proyekto, at isa na namang malaking hakbang ito para sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Navy sa mga darating na taon. Kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng modernization, mas magiging handa ang ating hukbong dagat sa pagprotekta sa karagatan ng Pilipinas at sa pagtugon sa mga hamon sa maritime security sa hinaharap.